Topic for today is it can be found in the book of First Corinthians. Unang Korinto, mga kapatid. And this is about, ito mga kapatid ay patungkol sa pag-ibig at karunungan. In verse 1 mga kapatid, ang sabi, "Now concerning things offered to idols." Ito mga kapatid ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Tungkol sa mga bagay na inihain. Kaya pag sa mga piyesta mga kapatid, meron tayong mga piyesta, yung mga yan ay nag-aalay. Kaya uso sa Batangas ang alay. Nag-aalay ng pagkain. Di ba? Nag-aalay ng mga kung ano-ano pala na sa Batangas. May mga ano pa yan, prosesyon, may mga Maria Elena, may mga ganun-ganun. Talaga namang iba, parang feeling niya beauty pageant. Para sasali sa binibining kundiman o binibining kangkungan. May mga raffle ticket. May mga solicitation na yan. Nakakabot sa United Kingdom ang solicitation. Hindi mo alam kung parang ano ba yan? Reyna Elena po ako. Anong kinalaman ng solicitation doon? Meron daw magbibigay ng ganon. Kaya, minsan ang mga Pilipino masyado nang nahumaling sa pagpapaganda. Kailangan laging hindi nagpapatalo, lalo na kung may mga kamag-anak, talagang gagambalain, aabalahin. Ito mga kapatid ay patungkol sa mga idol, sa mga Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Sabi ni Apostol Pablo, he was talking to this. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. So mapapansin natin mga kapatid, and let's study this like a Bible school. Ito mga kapatid, pag-aaral, hindi ito Sunday service. Kaya medyo talagang academics ang Bible study. More on theory, more on detailed. Mapapansin natin, tandaan natin mga kapatid, in the previous chapters of 1 Corinthians, na itong si Apostol Pablo mga kapatid, pinag-usapan natin last week, pinag-usapan natin yung mga tanong about sa mga single, sa mga married. Yeah? Pag-usapan natin yan. Yeah? Yung mga babae, dapat palakasin, i-encourage ang mga asawa. Ganon din ang mga lalaki. Kaya kanina, ang ganda ng aking quote. Find a partner who loves Jesus. Why? Because the Lord Jesus, who is in your partner, will teach your partner, will teach him or will teach her how to love you and how to do you good. Kaya dapat ang yung mga bata, wala naman dyan . Okay, sige, maghanap ka ng ibang relihiyon. Maghanap ka ng ibang lahi. Amen ba? Pag ibang lahi na pangasawa mo, mga kapatid, may mga kapatid tayong ibang lahi, pero yung mga parte ng ating mga kapatid, ibang lahi, parang Pilipino na rin kasi. Nakakaunawa. Amen ba? Pag napangasawa mo ibang lahi, minsan hindi mo makuha sa tingin. Nakamulaga ka na, 'di ba? Pag Pilipino, nakukuha mo sa mulagaan nakukuha mo sa hawak mo pa lang, alam na. Nakukuha ka na sa facial expression. Amen ba? Kaya mahirap ang ibang lahi. Last week, ganyan ang topic natin. Amen mga kapatid. Now, St. Paul was talking about things that we offered to idols. Yung mga pagkain na ino-offer naman natin sa mga Diyos-Diyosan. At uso yan sa Pilipinas, mga kapatid, na nag-aalay mga tao. In-address niya ito mga kapatid. And the next question is, na ating pag-aaralan ngayon sa 1 Corinthians chapter 8, is gonna be the questions regarding the meat. Itong pinapakain natin. Kinakain natin sa mga piyestahan. Pwede ba tayo makapiesta? Pwede bang hindi? Now, sinasabi na Apostol Pablo dito mga kapatid, ito mga karne na ini-offer, mga ibinibigay sa mga piyesta mga kapatid, ito ay mga
iniaalay sa mga altar na mga pagano and usually divided into three portions. We're talking about the meat that were being offered at the time in Corinthians. There are three portions ang ibinibigayan, mga kapatid. Number one, unang portion, ibinibigayan to honor God. Kaya sa Pilipinas at Timila, tanda mo, pag si pastora nagpaluto ng kanin, meron silang tinatawag na tuktok. Yeah. Pag sinabi Sister Cecil na tuktok, yung unang sandok. Amen? Sa Batangas, uso rin yung kinukrusan, yung bigas. Merong hawak na sandok, tapos lalagyan ng krus. May krus yan, Sister Cecil. Bakit? Para daw dumami. Paano dadami? Ang iyong kaldero, kaliit-liit. Kahit padamihin ng Panginoon yan, hindi lalampas doon yan sa palayok. Kaya kahit mag-cross-cross ka pa ng pagkadami-dami, may mga ganun pa. May uso rin sa amin, Sister Mirna Blair, yung itaas ng takip ng kaldero, may asin. Sabi ko, anong kinalaman ng asin dyan? Bakal yung nakapatok. Sabi ko, nakakatawa Parang yung asin, nakikipag-usap sa bakal na palampasin mo ko dyan sa bakal. Dahil magkakalasa ng asin yung bigas dahil may asin sa tuktok, bakal yung tinakpan. Kaya minsan, tatanungin mo yung ginagawa ng matatanda kung tama ba, kung meron bang logic. Now, sabi mga kapatid, the first portion nung mga karne, mga kapatid, na ino-offer sa mga altar, sa mga pagano, una yun daw ay para sa pagpaparangal nila sa Diyos. Second portion is going to be given sa mga nagwo-worship, sa mga worshiper, para sa mga Sharonians. May mga uso na rin pala noon, Sister Cecil, ang Sharonians, yung mga para madala sa bahay, mga hindi nakarating sa pestahan, para pang take away. Pangatlo, mga kapatid, third portion, para sa mga pare, para sa mga priest. At pag ayaw ng priest at nakainin yung mga karni na yun ay ibinebenta sa mga restaurant or meat market. Example, ayaw ng pastor, ayaw ni pare. O sige, ibenta na yan sa mga karnihan. Kaya mapapansin mo, yung binebenta sa merkado o sa labas ng templo, usually much cheaper, bargain. At alam natin yan, gusto ng mga tao ng bargain. Diba? Uso na ngayon sa atin ang bargain. Uso na rin noon ang mura. Kaya, ang tanong atin can we eat meat? Pwede ba tayong kumain ng mga karne na mga nabili natin doon sa labas ng templo na inayawan ng mga pare? Paano kung tayo ay binigyan ng mga o nahayinan tayo ng mga karne na galing doon sa mga karne na inayawan ng pare, na inayawan ng mga ministro? At nagkataon na ikaw ay bisita, pwede ba tayong kumain, mga Kristiyano? Pwede ba tayong kumain sa restaurant na nasa malapit sa templo ng mga pagano? So pag-aaral natin yan. Diba? Magandang pag-aral natin kasi minsan may mga tanong na very crucial, very spiritual, o very controversial. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, and we're going to get it from the Bible. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, we know that we all have the knowledge. Ang sabi ni Apostol Pablo, instead pag-usapan natin yung mga pagkapakain na yan, pag-usapan natin yung karunungan at pag-ibig. Huwag nating i-focus lang dun sa maliit na pagkain. Kaya minsan, mapapansin mo nung unang panahon, Sister Mirna, hindi ko alam kung nalibot sa magulang mo na, minsan si Pastora, minsan kakain kami ng may mga, kasi noon, yung mga munting bagay, naiinis tayo, pinag-aawa-iwanan at mga bata tayo, di ba atin yung konting tinapay, pinag-aawayan natin, yung mga konting ganon, pinag-aawayan natin. And normally, I heard it from Pastora or Bishop, o Pastora actually, sabi niya, anak, alam mo yung kaunting yan, yung kaunting pirasong tinapay na inaaway mo yung kapatid mo dahil sa kaunting piraso na, hindi mo na ilalaki yan. Hindi mo na ikalalaki yan. Sabi niya, para sa kanya, maliit na bagay. Huwag mong pag-awayan yan kasi yung kapirasong yan, hindi mo yan ilalaki. Kahit makuha mo yan, hindi mo yan para ikalaki.
Hindi ka lalaki dahil sa kaunting yan. And I learned that. Yung konting bagay. Minsan yung konting bagay, minsan inis na inis ka eh. May mga Pilipino na may maprinsipyo. Sister Mavic, pag hindi naisuklian ng piso, ng 25, naku, ay inaawa yan. Antilita, meron pa silang prinsipyo na, hindi naman ito sa pera, prinsipyo. Prinsipyo, hinabol ka ng taga. Hinabol ka ng saksak. Anong prinsipyo ang pinag-uusapan natin? Sa halagang sentabo, sentimo, may prinsipyo ka pero pinatay ka naman. Nasaan ang prinsipyo mo dyan? Kaya minsan, hindi palaging porke nakuhanan ka, talo ka. Minsan you value life. You value reputation. You value relationship over pride. Amen. Kasi minsan, nakuhanan ka, pero tandaan mo, Atine, na yung nakuha sa'yo, may Diyos na nakatingin sa taas. Alam niya ang katarungan, alam niya ang tama, alam niya ang sino mang gumawa ng mali, alam niya ang nakakuha, alam niya ang nakuhanan, alam niya ang nanakawan, alam niya ang nadenggoy. May Diyos na nakatunghay, at kung nakuhanan ka man, sabi ng Panginoon, natutulog ba ang Diyos? Para hindi ka gantihan, sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti. Give it to me. The battle is mine. And the victory is yours. Lahat ng nakuha sa'yo, kayang ibalik sa'yo ng Panginoon eh. Amen ba? At least naprotektahan mo ang buhay mo. Naprotektahan mo ang pamilya mo. Kaysa sa nga ipinaglalaban mo ng dukdukan yan, diinan, dikitan, for what? Kaya sabi na Apostol Pablo, sige, huwag natin pag-usapan yan. Kasi naging issue na Ate Milen yung hindi tayo sumasamanta sa mga Diyos-Diyosan ha, pero paano yung mga pagkain na yon? Nag-aalay sila sa mga santo-santo, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahen. Pwede ba kaming kumain? Rather than focus on that particular topic, which is food, ang sabi ni Pastor Pablo, taasan natin ng konti ang level ha. Huwag lang dyan sa mga pagkain na pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin, karunungan at pag-ibig. So sabi niya, ito na. Knowledge pops up, but love edifies. Yan ang sinasabi niya. Ang kaalaman ay nagpapalalo o nagyayabang, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kasi yung knowledge at saka yung pag-ibig, yung knowledge and love, yung kaalaman, karunungan, at ang pag-ibig mga kapatid, may malaking impact yan sa buhay natin. Either lumago tayo or hindi. Kasi yung maganda sa pag-ibig, nag-e-edify. Yung daw pag-ibig, nagpapatibay. Pero ang sabi rito mga kapatid, yung karunungan, maaring ipagyabang mo lang. At sabi ni Apostol Pablo, if anyone thinks that he knows anything, sabi ni Apostol Pablo, kung ang isang tao man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. You see, Atene, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos eh. That's for sure. Parang bata, parang aso, parang pusa. Ang pusa, ang hayop. Ang hayop nga, alam nila pag mahal mo sila eh. Di ba? Sister Cecil, tama ang pusa, ang aso. May mga taong pag nakita yung aso, ang aso takot doon sa tao dahil alam niya sisipain siya. Amen ba? Yung bata, takot doon sa tao na yun dahil alam niya. Nakita mo yung bata na nasa YouTube na every time papasok yung katulong, nagtatago yung bata sa likod ng pinto. Nakita mo ba yon? Nagtatago yung bata. Ang ginawa nung nanay, sabi nung nanay, ba't kaya itong anak ko parang pagkarating ko sa hapon, parang hindi kumain. Naglagay ng camera ng CCTV yung nanay. Pag dumarating na yung yaya, nagtatago yung bata. Siyempre, 2 years old, 3 years old, ano namang alam niyan? Yung pala, pinapalo nung katulong. Diba? Now, ang bata, alam nila kung mahal sila o hindi ng matatanda. Ganon din ang Diyos. Lalo na ang Diyos. Alam ng Panginoon, mga kapatid, kung talagang ikaw ay umiibig sa Kanya.
Hindi mo kayo pikein ng Diyos eh. Amen ba? Pwede kang you can dress up, you can talk about anything about the Bible. Well, with God, sabi ng Panginoon natin God searches the heart. Alam ng Panginoon kung peke ang pagmamahal mo eh. Alam ng Diyos kung peke tayo eh. And it is confirmed in the book of St. John chapter 14 verse 21. Whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me. Ang sabi ni Jesus, if you love me, you keep my commands. Kung talagang mahal mo ako, iingatan mo ang mga kautusan ko. Iingatan mo ang aking mga salita. Kaya sabi ng Apostol Pablo, tama, if anyone loves God, this one is known by Him. Alam ng Diyos. Datapot kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Alam ng Diyos eh. Kaya pag nagbibigay ka sa Diyos na, di ba? We bring the sacrifice of praise. Pag nagbibigay ka sa Diyos, yung tuwan-tuwa ka, alam ng Diyos na mahal mo siya eh. Amen ba? Pag nagluto ka, ang sarap-sarap ng luto mo, talagang kumakanta ka pa ng kundiman. Kaya pag kumain ng mga nilutuan mo, talagang sarap na sarap. Yan ang kasabihan. Pag maalat, maanghang, mapakla, walang lasa, naku, ayaw magpakain. Sobrang anghang. Talaga namang up to the 7th level ang anghang. Talaga yatang lahat na ng mga siling labuyo at mga lahat ay inilagay na. Hindi na makain, hindi na malasahan yung baka. Puro na lang sili ang nakakagat. Ayaw magpakain, galit. Yan ay palasak, pero talagang totoo yan. Dahil alam ng Diyos eh. Kaya sabi ni Apostol Pablo, if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing, yet as he thought to know. Kaya, verse 4-6 mga kapatid, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one. Alam ni Jesus, alam natin yan. Because there is only one true God. Now, ito mga kapatid nating Muslim, mga kapatid, at mahal natin ang mga kapatid nating Muslim. Sinasabi nila na ang ginagawa nilang Diyos na ngayon si Muhammad. Pero pag binasa mo ang Quran at Milen, even Allah, the God of the Muslim, Allah said, I am the light. And Jesus said that word, I am the light of the world. Could it be that the Muslims should recognize, because they don't believe that Jesus is God. Makikita mo yan, kung talagang Diyos Jesus, bakit niya hindi sinabi na Diyos siya? First question to the Muslim, why did you kill Jesus? If he was just a normal man, why did you kill him? Because he was claiming to be God. Not everything was written in the Bible. The reason why he was crucified, because he claimed to be God. Second, Allah said, I am the light. That's what they believe. That's what is written in Quran. And Jesus used the same word. And as we all know, Atine, the Quran was written hundreds of years after the Bible was written. So makikita mo, some of the context in Quran was copied in the Bible. But the context that we have now is that it says, Sister Cecil, there is only one true God. At itong mga Diyos-Diyosan, kaya ang tawag Diyos-Diyosan, parang laro-laruan. Diba? Diba? Parang luto-lutuan. Bahay-bahayan. Hindi siya talaga bahay. Parang bahay. Maliit na bahay. Kaya yung Diyos, Diyosan, tinawag na maliliit na mga Diyos. They are called gods with a small letter G. But when you refer to the actual God, when you refer to the one true God, you make it capital G. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. At maraming mga imahe, kaya makikita mo pag nagpunta ka ng iba't ibang mga relihiyon, mga kapatid, iba-ibang ang mukha ni Jesus. Minsan,
Parang maliit ang buhok ni Jesus, minsan payat si Jesus, minsan itim si Jesus, minsan maputi si Jesus, minsan matangkad si Jesus, minsan... So, iba't iba ang mga images at iba-iba ang representation ng ating mga divinities. Pero itong mga representations na ito, atin are nothing. These are pigments. These are the result of the imagination of the painters. Because sinasabi naman, wala naman talaga nakakita sa Diyos eh. How could Leonardo DiCaprio or will draw Leonardo? How would he draw the face of Jesus when he did not live in the time of Jesus? Hindi mo kayang i-drawing yun. Otherwise, you could have a fancy imagination of what God looked, of how God or how Jesus looked like, but actually, you did not see Him. So, ang sinasabi mga kapatid ni Apostol Pablo, there is only one God. At pag binasa mo mga kapatid ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4, tinawag ni Apostol Pablo si Satanas the small god of this age. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na si Satanas ay totoong Diyos or karibal ng Diyos na Panginoon natin. Si Satanas ay tinawag na maliit na Diyos ng ating daigdig ngayon, at yan naman talaga ay totoo dahil siya ay ginagawan Diyos ng mga tao. Maraming uri ng Diyos-Diyosan ang mga tao. Pag binasa natin ang Acts 17 verse 23. And then sinabi niya atin maganda rin ito. Verse 4 to 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa Kanya at isa lamang Panginoon. Si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, pag binasa natin ng Bible, medyo minsan ang hirap unawain eh. Pero mga kapatid, listen to this. This is very nice. I would like to tell you this. Maganda to mga kapatid. Ang sinasabi rito mga kapatid is this. In English, pag binasa natin ng English, ang sabi natin sa English, for even if there are so-called gods, the small letter G, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords. Sa UK, sa United Kingdom, meron kami tinatawag ng mga lords. Mga lord, mga ganon. Mga tao rin na mga lord ang tawag. Sabihin, these are people with on the high level of society na talagang mga matatalino, mayayamang mga tao, mga may influensya. Tinatawag silang mga lords. But this small letter L. And Apostle Pablo said, yet for us, there is one God, the Father of whom are all things, and we for Him. And one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. Now, mga kapatid, listen to this. When God wanted to create fish, He spoke to the sea. When God wanted to create trees, yung mga puno, He spoke to the earth. But when God wanted to create man, He turned to Himself. He spoke to Himself. And God said, let us make man in our image and in our likeness. What is the lesson to be learned, Atene? If we take fish out of the water, the fish will die. And if we remove the tree from the soil, it will surely die. Ganon din ang tao, Atene. Just like women, tayo mga tao, human, when we are disconnected from God, we will die. God is our natural environment. We were created to live in His presence. We have to be constantly connected to Him because it is only in Him
that life exists. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo, through whom we live. Through whom are all things and through whom we live. Sa pamamagitan niya, Ate Milen, nabubuhay tayo. Because men were created to be connected with God. And Jesus said that. Sabi ng Panginoong Hesus, without me, you can do nothing. Kapag ang tao naputol na sa Diyos, kapag ang tao umihiwalay sa Diyos, para tayong dahon na nawala sa puno. Mamamatay tayo. Because we have to stay connected with God. It is only in God that life exists. Let us remember again, mga kapatid, that water without fish is still water. Amen, mga kapatid? Ganon din ang soil, ang lupa. The soil without a tree is still soil. But the tree without soil is nothing. A fish without the water is nothing. God without man remains God. But a man without God is nothing. Kaya ang tao, tamo ang tao, Ate Milen, pag nag-backslide, yung umalis sa church, yung tumiwalag, naging Dora, yung mga, alam mo yung mga Dora Christian, yung mga nag-gaal sa balutan, alis ako, pupunta na ako sa... Ano nangyayari sa kanila? Pag nakita mo sa susunod, nawawala yung glow. Parang nakikita mo, tao pa rin sila, pero parang bakit ganun? Parang, nung umalis ka, ano ka kutis makopa. Nung umalis sa church, mga kapatid, sampoy, talagang pasas. Halos hindi maipinta ang muka. Naging tuyong dahon. Bakit? Tama sabi na Apostol Pablo Kung wala ang Diyos, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ay nilikha ang mga bagay at tayo ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya dapat ang tao, connected ka palagi. Amen ba? Kaya sabi ko kahapon natin walang nag-i-intermittent fasting sa mga Christian sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang intermittent fasting sa pagkain lang. Tama sabi at tumili ng Diyos ng Panginoon. In fact, in Deuteronomy, in the time of Moses, and Jesus repeated that when he was being challenged by Satan 40 days and 40 nights fasting. Ano sabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya mong mabuhay. Kahit sa word of God lang, kaya mong mabuhay. Amen ba, mga kapatid? Pero pag hindi na tayo nakikinig sa salita ng Diyos, subukan mo lang. Tamo pag hindi ka naranasan mo na bang hindi ka nakatin ng Bible study? Yung na mismo yung isang yung talaga ito, Sister Cecil, nasan yung ating mga magna cum laude? Naku, wala yata ang ating mga magna cum laude din Parang absent yata Pastor Saldi. Siguro ibaha. Ay si Sister Priscilla ay nandoon. Ayan. Diyan si Sister. Ayan pala ang ating mga summa cum laude. Ayan. Sister Elma, Sister Priscilla, Sister Cecil. Yan ang ating mga si Sister, pumahabol ngayon ang ating second honorable mention si Sister Felica Langi. Yan mga natin. Talagang subukan mo, kapatid, na mamiss ka. Yung lagi ka nag-a-attend, yung talagang consistent ka. Tapos mamiss ka ng isang Bible study, isang Sunday service, isang buwan. Pero isang buwan ka nang hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Parang uhaw na uhaw ka. Hello? Diba? Parang hinahanap-hanap ng sarili mo, nasaan na yung lakas? Kasi doon ka kumukuha ng lakas sa salita ng Diyos Kaya pag hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos, ay naku kapatid, sasabihin ko sa iyo, para kang isdang upos. Para kang isdang hinahanap mo yung tubig. Amen ba? Para kang nauupos na kandila, hindi mo na malaman kung ano nangyayari sa buhay mo. Kaya napakahalaga, kaya kailangan saturated, kumbaga sa karne, kapatid, marinated ka. Amen ba? Marinated, nakababad. Hello? Di ba may kanta tayo natin babad. Nakababad. Amen ba? Naalala ko nung mga bata tayo, nagkukula, ibinababad sa sunrocks. Para pag ibinilad, puting-puti. Amen ba, mga kapatid? Hindi yung nakababad sa internet, nakababad sa Facebook. Pag nakalimutan ang telepono, parang masakit ang ulo.
Amen ba mga kapatid? Verse 7 sa Tagalog, gayunman ay wala sa lahat ng mga tao ang kalamangyan. Na pinag-uusapan natin mga kapatid, and let us not forget the topic of Apostle Paul. Ang pinag-uusapan natin mga kapatid ay ang pagkain sa mga pagkain ng mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ni Apostle Pablo mga kapatid, however, there is not everyone, tatagalogin ko na lang, gayunman ay wala sa lahat ng mga tao ang kalamangyan. Ano sinasabi ni Apostol Pablo na kalamangyan? In verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Kaya sabi ni Apostol Pablo in verse 7, pero hindi lahat ng tao nakakaalam niyan, yun ang sabi niya. Kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang mga budhi, palibhasa ay mahina, ay nangahahawa. So may mga taong ganon, na talagang mahina pag nakakita ng dinuguan. Ako mga kapatid, huwag niyo ipapakita kay pastoran na kumakain kayo ng dinuguan, talagang marireview kayo ng inam. Si pastoran kasi galing sa medical field yan eh. Kaya kita mo pagka ikaw ay yung Red Cross, di ba? Magpapalipat ka ang mga sakit, nalalapag, kukuhanin ng iyong gustong malaman ng sakit mo, general check-up. Anong gagawin, Sister Cecil? Blood. Kakaroon ka ng blood check-up. Chisikin ang blood, ang blood type, chisikin mo yung dugo. Para malaman ang sakit. Sa dugo dumadaan ang lahat ng sakit, kakainin mo, iihaw, isasawsaw sa suka, lalagyan ng siling labuyo, ang sarap, sige. Hepatitis, kapatid, ang aabutin mo dyan. Amen ba? Kaya, ang sabi ng Apostle Pablo, there is not in everyone that knowledge. May mga taong hindi nila alam eh. Yan ang problema. Kaya, alam mo minsan ang malaking kalaban ng tao, atine, kamangmangan. Mahirap turuan ng tanga. Kaya sabi ni Apostol ni Haring Solomon sa Proverbs, huwag mo nang sayahin ang oras mo. Sa mga engot na ayaw namang magpaturo, ay talagang ganun eh. Ayaw talagang hirap kadibate niyan. Hindi ka mananalo. Kasi walang karunungan eh. Kaya sabi rito na Apostol Pablo mga kapatid, palibhasa ang kanilang budhi ay mahina, nangahahawa. Ay sabihin gumagawa na lang, kinakain na lang kasi mahina. Pag nakakita ng mga pagkain sa kahit nakaalin na sa Diyos, kaya nagpapiesta yan. Yung mga tao sa piyestahan talagang mangungutang, wala na nga pera. Hindi na nga makakain ng pagkain ng tama, pero pag piyesta, lumalabas. Marami nagnanakaw kung saan-saan mangungutang, pepestehin ang mga OFW, ng mga kamag-anak, piyesta na din magpadala na kayo, parang awa na. Amen ba mga kapatid? May mga taong mahina ang kanilang konsyensya. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo mga kapatid, yung pagkain natin ng karne, sabi ni Apostol Pablo ito mga kapatid, hindi si pastor, hindi si bishop, ang sabi niya rito mga kapatid, yun daw kumakain ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay hindi nagpapaganda ng ating image sa Diyos. Or, pag hindi ka naman kumain, hindi naman ibig sabihin na sumasama ka sa paningin ng Diyos. Yun ang sabi niya. No one is less spiritual for abstaining from meat sacrifice to idols. Pero huwag mo sasabihin kay pastora yan. Kasi pag nalaman niya yan, naku mga kapatid, DA ka kaagad. Sabi ito na Apostol Pablo para sa kanya, ito naman mga kapatid, findings lang. Ito mga kapatid, hindi ko sinasabing tama siya. Huwag natin sabihin lahat, tama ang sinasabi ng tao. Kasi ang tao talaga susceptible to error. Ang hindi lang nagkakamali ay si Jesus. Pero bahagi ng ating pinag-aaralan ngayon, sinasabi niya na kumain ka at hindi, okay lang. Parang ganun Yun ang issue. Now, taasan natin yung issue natin. Ang issue natin, wag lang tayo mag-focus sa mga maliliit na mga pagkain ng mga bagay. Ang pag-usapan natin, yung pag-ibig at ang karunungan. Verse 9 to 13.
Datapwat, magsipag-ingat kayo. Yan. Beware lest somehow this liberty of yours become a standing block. Kasi sinasabi niya, okay, siguro okay lang kumain kasi gutom eh. Anong gagawin mo kung inabot ka ng nasa rumahan ka, nasa gulod ka, nasa mabini ka, nasa bagalangit ka, gutom ka, nag-i-intermittent fasting ka, nagkataon, piyesta pa sa bagalangit, anong gagawin mo? Sabi na Apostol Pablo, sige, kumain ka. Hindi naman masama siguro yan. Yan ang sabi niya. Pero sabi na Apostol Pablo, binalaan tayo in verse 9. Datapwat, sa pagkain mo na yon, sabi na Apostol Pablo, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran. Di ba? Which is nice. Baka nga naman yung iyong pagkain ng duguan, pagkain sa piyestahan na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, baka maging stumbling block, baka maging katitisuran ng mga mahihina. Kaya mag-ingat. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi kung siya ay mahina upang kumain ng mga bagay din na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Paano ka magtuturo? Imagine mo si Pastora, imagine mo lang to, ganitong load, ganitong senaryo. Nagtuturo si Pastora, bawag kayong kakain sa mga pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan. Tapos nakita mo si Pastor sa bagalangit, kumakain sa mga piyestahan, yung mga piyestahan. Anong message ang inihahatid mo? Di pag nakita ng mga tayo, akala ko ba? Nagtuturo yan ng huwag kakain sa mga Diyos-Diyosan, ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Bakit kumakain siya? So yung mga mahihina, lalakas tuloy ang loob na kumain din, gayahin ka. Kasi ginagawa mo yung hindi dapat. Kaya dapat yung ating buhay mga kapatid, tayo mga Kristiyano, meron tayong tungkulin sa ating kapwa. Hindi lang sapat yung kasi may mga nagsasabi dyan na mamaya natin pag-aralan yung mga kapatid, I will blow that, I will disclose that. At sinasabi nito atin na, therefore if food makes my brother stumble, I will never again eat meat. Sabi ni Apostol Pablo na sapagkat kung makita ng sino man ikaw ay may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budi kung siya ay mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina. Kaya pag gagawa ka at alam mong maging kapahamakan, magiging katitisuran ng mga new believers, yung ginagawa mo, itigil mo na yan. Huwag mo nang sabihin na, bakit ka nandiyan sa mga disco house? Nag-i-evangelism po kami. Dito po kami pinadala ni Pastora for the Goye. Alam mo si Pastora may mag-Goye yan yung mga sinatimilin, Goye kayo, Goye. Yung mga Goye preaching the gospel. Goye into all creatures and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya meron tayong Goye preaching o Goye mga kabataan. Tapos nasa diskuhan ka, nasa inuman ka, nasa disco house ka, may dala kang Bible, kinatitisuran ka kapatid. Kahit sabihin mo nagpipreach ka, ay buti sana kung lahat ng tao maniniwala. Kaya, minsan mga kapatid, titingnan din natin ang magiging impact ng ginagawa natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, therefore, if food makes my brother stumble, sabi niya, kaya kung dahil sa pagkain ko, madadapa naman yung aking kapatid, hindi na lang ako kakain. Kasi madadapa siya Ganun ang pag-ibig. Yung handa ka magparaya, kahit na nagutom ka ng konti, hindi naman nadapa yun. Kaya kita mo sabi ni Jesus, di ba? Sa New Testament, sino man na magiging dahilan ng pagkadapa, pagkawala. Kaya kita mo yung the parable of the lost sheep, Sister Maribik. Kaya pag nakita mo ang Bible, these are all closely linked.
The parable of the lost talent, the parable of the lost sheep. Kung sinong nawawala, yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, I came to seek and save the lost. Sabi ng mga tao, okay na, hindi ko na kailangan ng Diyos, okay. I did not come for you. I came to seek, to find those who are lost, those who are sick. Bumaba ako para hanapin ko ang mga sira, ang mga nawawala. Kaya nagkaroon ng parables. Hinahanap ng Panginoon at ang mga nawawalang tupa. Kaya di ba nung ibinabalik na ng Panginoon yung tupa, anong sabi ng Biblia, Ate Milen? 1,000 at 100,000 mga anghel sa langit ang nagkakatuwa. Isang tupa pa lang yun, ha? In the same way, Sister Cecil, kapag ang buhay ng isang Kristiyano ay naging dahilan sa pagkadapa ng isang Kristiyano, 100,000 anghel sa langit ang umiiyak. Nadapa siya eh. Dahil lang sa pagkain mo sa piyestahan, dahil lang sa pagkain mo sa mga karning inihandog sa mga Diyos-Diyosan, nadapa yung tao. May Diyos na nakatingin. Alam din na, kaya sabi ni Jesus, mabuti pa sa taong yun, hindi na sa pinanganak. Kasi mahal ng Diyos ang bawat isa. Each one of us, mga kapatid, mahal ng Diyos ang nawawala. Mahal ng Diyos ang bawat kaluluwa. Walang itinira ang Diyos. For God so loved the whole world. Walang itinira, hindi pwedeng Muslim lang, hindi pwedeng Kristiyano lang, hindi pwedeng born again lang. The whole world, mahal ng Diyos yan. Kaya tayong lahat mga kapatid, kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal, sa lahat ng may mga hininga. Bakit? Mahal ng Diyos ang tao. Na isang pagmamahal na yon, Atine, ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak na si Jesus. Na anak niyang Diyos, ibinigay niya para sa iyo at para sa akin. Upang tayo ay bumalik uli sa Kanya. Gaano niya tayo kamahal. Kaya yung pagkain mo ng mga mali, alam mong mali, ginagawa mo pa rin, dahil sasabihin mo, wala naman, ano naman to eh, ako naman to, anong pakialam nila? Ako naman to eh. Mali din yun eh. Bakit? Pag binasa mo, Sister Antilita po, ang Matthew 7:12 and Luke 6:31, sinabi ni Jesus ang golden rule. May isang gintong batas. Sabi niya, it sums up the law and the prophets. Lahat ng batas, lahat ng sinabi ng mga propeta, isa lang ang kinapapalooban niyan. Anong sabi ni Jesus? Matthew 7:12 and Luke 6:31, do unto others as you would have them do unto you. Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa'yo. Negatively, do not do unto others what you don't want others do to you. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang bagay na ayaw mong gawin nila sa'yo. Amen ba? Imagine mo, nagkabaliktad ang pangyayari. Ikaw yung nandyan. Ikaw yung nasaktan. Kaya mahirap mag-judge. Kasi madaling mamula, madaling tumawa sa pagbagsak ng iba. Pero what if ikaw yon? Lagi mo isipin, kung ako siguro yun, hindi ko kaya. Pag may ganun kang pananaw na siguro kung ako yun, siguro baka ganito. Gusto mo bang pagtawanan ka? Gusto mo bang saktan ka pa uli? Bagsak na nga yung tao, sisipain mo pa. Umiiyak na nga yung tao, sasampalin mo pa. Nawala na nga ng asawa yung tao, nanakawan mo pa. Ito ang ginagawa ng mga eskriba noong unang panahon. Kaya galit na galit si Jesus sa mga eskriba, sa mga Pariseo. Sa mga mapagkunwari, mga huwad, na mga tagapagturo ng batas. Kayong mga tagapagturo ng batas, kunwari kayong mga anak ni Satanas. Mga ulupong, ang tawag ni Jesus. Sabi niya. Bakit? Itong mga widow na ito, itong mga balon na ito, kunwari kayo, pinapasok nyo dahil wala na silang mga asawa, pinagsasamantalahan nyo, ninanakawan nyo, inaalila nyo. And then pumasok doon yung tithing. Nag-iika po kayo pero hindi nyo ginagawa ang mga mas mataas na aral ng Diyos. Pag-ibig, katarungan, katapatan at hustisya. Kaya tama yung kasabihan natin yung kanta natin na, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. We are responsible for how others live.
Because Sister Cecil, loving others is the highest expression. It is the highest form of expression of our love to God. Pag hindi mo ginawa yung mga bagay na hindi niya, alam mong katitisuran, alam mong babagsak siya, pag ginawa mo yon, ay ang dunong mo, matalino ka kapatid. Bakit? Hindi mo ginawa kasi pag ginawa ko to, babagsak tong kapatid ko kaya magkakaroon na lang ako ng karunungan. Gagamitin ko na lang tong pag-ibig ko, karunungan ko, para lang maisagip ko siya. Kaya, laksang-laksang mga anghel sa langit ang nagkakatawa because pinairal mo yung pag-ibig mo. Kaya ang sabi dito sa verse 1 natin, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Pinapatibay mo yung mahihina. Sa halip na babagsak siya, sige, diyan ka na. Hindi. Hindi ko gagawin to para lang ma-save kita. Para lang makuha kita dyan sa impyerno. Hindi ko to gagawin. Itong dapat sana wala ka naman pakialam. Wala naman siyang pakialam. Wala naman akong tungkulin o obligasyon sa inyo. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang Kristiyano na I answer to God and God alone. Ay, sa Diyos lang ako. Wala kayong pakialam sa akin. Oo nga. Mananagot ka sa Diyos. Pero pinabayaan mo naman ang iyong mga kapatid. Totoong mananagot tayo sa Diyos. But we will also answer to God for how we have treated our brother and our sister. Mananagot ka rin sa Diyos Oo nga, nananagot ka sa akin, pero paano mo yun? Kaya di ba sabi natin love others as you love yourself. There are two greatest commands. The whole 10 commandments in the Pentateuch were summarized into two. Jesus said, love God and love others. Love is the key. Pag nagmahal ka ng kapwa, nagpapakita na rin yan ng pagmamahal sa Diyos. Kaya kita mo sabi ng Biblia, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Tapos kinagagalitan mo yung kapatid mong nakikita. Then you are false. You are deceptive. You are a hypocrite. Hypocrite tayo noon. Sasabihin nating mahal natin na, I love you, Lord. Paano mong mapapakita ang mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Kinakanta mo yung I love you, Lord, pero hindi mo mapatawad yung kapatid mo na nakikita mo. Na pag, I love you with the love of the Lord, iiwas ka. Yon ang pinaka-barometer ng isang mataas na Kristiyano. Isang mature na Christian, handang magpatawad, handang umibig, handang kalimutan ang mga nangyari. Bagamat nasaktan ako, pero hanggang doon na lang yun. Huwag mong ubusin ang buong buhay mo, kapatid, na may nakabaong tinik sa iyong budhi, may nakabaong tinik sa iyong puso. Tanggalin mo yan. Bakit? Alang-alang sa iyong pag-ibig sa Diyos. Anong sabi Sister Cecil ng Panginoon? Kapag natuto kang magpatawad sa lupa, patatawarin din ng Diyos sa langit ang iyong mga kasalanan. Everything is linked. Kaya makikita mo, pag natutunan mo atin na yan, lahat ng ginagawa mo as a Christian, lahat yan connected sa langit, lahat yan connected sa Diyos, lahat yan connected sa tao. Lahat ng ginagawa mo sa tao. Ano ang sabi ng Proverbs, Ate Milen? Kapag ikaw ay nagpahiram, nagbigay sa mga mahihirap, nagpapautang ka sa Diyos. Because ang ginagawa mo sa tao, ay ginagawa mo sa Diyos. Ano ang sabi ni Jesus in the New Testament? When I was naked, you brought me clothes. When I was at the prison cell, you visited me when I was sick. You visited me when I was hungry. You fed me when I was thirsty. You gave me something to drink. And the people came to him and said, Jesus, when did we see you naked? When did we see you were in prison? When did we see you were hungry? When did we see you were thirsty? Jesus replied, lahat ng ginagawa niyo sa kapwa niyo, ginagawa niyo hindi lang sa kanila, ginagawa niyo sa akin. When Apostle, why was Paul saying this? Because he himself was a witness of Jesus. He was on the way to Syria in Damascus. Then he was blinded with a very bright light. Nabulag si Pablo, mga kapatid, ng isang napakaliwanag na ilaw. Bumagsak si Apostol Pablo, si Saul pa ang pangalan niya, sa kabayo. And the voice from heaven spoke and said, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ni Apostol Pablo, Panginoon, sino po kayo?
Bakit po kayong inuusig ko? Hindi po. Pupunta po ako sa Syria eh. Para usigin ko ang mga Kristiyano doon eh. Para usigin ko yung mga tao doon eh. Sabi ni Jesus, no. Bakit mo ako pinag-usig? Because whatever you do to my people, whatever you do to them, you are not doing it against them. You are doing it against Jesus Christ of Nazareth. That was the turning point of Paul's life. Doon sa mga pagkakataong yun, Ate Milen, nagkaroon tayo ng Ephesians, nagkaroon tayo ng Philippians 4:13, nagkaroon tayo ng Romans 8:28, nagkaroon tayo ng Philippians 4:19, nagkaroon tayo ng ganitong mga salita because nagpatibay yung kay Pablo. Kaya itong mga karanasan ni Pablo, mga kapatid, inihahatid niya sa atin. Huwag natin pag-usapan yung mga liliit na mga bagay. Ang pag-usapan natin, how do you love? How do you treat others? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Look at what happened to Peter, Ate Milen. 3 times, Peter betrayed Jesus. When they first met in the Sea of Galilee, nagluto pa si Jesus ng isda, di ba? Sabi ng lalaki, "Hoy! Ano, may huli ba kayo dyan?" Sabi ng narinig yung mga disciples. Sabi niya, "Wala ho." Kasi malayo Ate Milen eh. Hindi niya makita eh kung sino nagsasalita. Wala ho kaming huli." Sabi ng sali kayo, kain tayo rito. Then one of the disciples, I think it was Andrew, who said, "I think that was Jesus." When Peter heard that it was Jesus, he jumped off the boat. He removed his clothing and he went to Jesus. He bowed down and he knelt. He said sorry to Jesus. And Peter said, "Lord, I'm not worthy. Pinagkanulo kita eh." Pero habang kumakain sila, nagluto na si Jesus ng isda eh. Wala silang huli, di ba? Pero Sister Cecil, Jesus had the fish. Wala silang huli. But Jesus had the fish. Because He's the creator of the universe. He can do all things. Without the sea, He can have the fish. In fact, there were 2 fish and 5 cupcakes. He multiplied into 12 baskets. Kahit sa kahinaan ni Pedro, mga kapatid, ano sabi ni Pedro? "Lord, siguro, hindi ako karapat-dapat." Sabi ni Jesus, "Do you love me?" Ganda, no? Parang mga mag-sweetheart. Pero mo lalaki sa lalaki, do you love me? Sabi ni Pedro, "Lord, yes." 1, Do you really love me? Yes, Lord. Pangatlo, do you really love me? Yes, Lord. Anong sabi ni Jesus? If you really love me, feed my sheep. Balik uli eh. Balik uli sa tao. Balik uli sa church. Pag pinakain mo kaya yung mga nagluluto sa church, ay, ngayon Ate Bella, pag pumunta ka sa Maranatha, London, talagang dito, talagang pabo. Urong na nga yung naglilitsyon, mga kapatid eh. Hindi na kami nilulutuan ng litsyon ngayon. Minsan, pagka nagsabi tayo, talagang Maranatha, suki, mga kapatid. Linggo-linggong ginawa ng Diyos. Mahina ang isang litsyon. Basta isang buwan, hindi pwedeng walang litsyon. Kaya, bakit? Kasi, pag nagpakain ka sa mga anak ng Diyos, nagpapakain ka sa Diyos. Amen ba? Pag nagbigay ka sa mga anak ng Diyos, ang sabi ni Jesus, sino man sa inyo magbigay ng isang basong tubig sa aking mga alagad? Sino man sa inyo magbigay ng isang basong tubig sa aking mga tao? Ay, sobra ang, niyan? Sobra ibabalik ko yan. Alam ko yan. O, di ba? Kaya lahat ng ginagawa mo sa kapwa, lahat ng ibinibigay mo sa kapwa, may Diyos na magbabalik sa'yo. Amen ba? Kaya huwag mo sabihin na, nauubusan ako. No! Hindi hahayaan ng Diyos, atin na ikaw na nagiging bukas palad sa pagbibigay sa mga anak ng Diyos, bukas palad na tumutulong sa mga mahihirap, may Diyos na nakatingin, na nakatunghay, at kayang ibalik sa iyo ang lahat ng iyong mga ibinigay. Amen? Pagpalain natin ng Panginoon, mga kapatid. God bless you all. Back to you, Pastor Saldi and Atin